Yon, magandang araw mga paps. So, order tayo ng carb. So, ito yung dumating na carb sa atin. Yung tatak niya Mikoni. Pero nakalagay kasi dun sa shop, Kehin. Pero ang dumating Mikoni. So, yung Kehin kasi may kamahalan talaga yun. Kasi kung gusto niyo talaga makabili ng ganon, sa Yamaha kayo bumili. Pero may kamahalan siya. So, kung dito naman kayo bibili sa shop na pinag-orderan ko, ang papadala talaga sa inyo itong ganitong pangalan, Mikoni. Pero halos same lang din siya ng stock. So, dito naman, nakuha ko lang siya ng 400 plus. So, free shipping na rin siya. So, dito, itatry natin itong ikabit sa ating motor dahil nga yung ating carb ay minsan normal, minsan hindi. So nagwa-wild minsan yung carb natin habang tumatakbo, tumataas yung gas nya. So dito ang pagset ng ating carb ay 2 and 3/8. So ito kasi yung kanyang pinaka hangin, yan, ito yung hangin nya. Tapos ito naman yung gas nya. So ito yung gas, dito tayo mag-a-adjust dyan. So dito iseset na natin yung hangin nya kasi nga ito ay bagong order natin para matry natin kung goods pa yung carb na nakuha natin. So dito isasarado muna natin yan at saka natin siya i-calibrate. So pagka na-calibrate na natin ng 2 and 3/8, dito na tayo mag-a-adjust sa may gas nya. So kung gusto nyo makabili ng gantong carb, ilalagay ko na lang dito sa video. So sa video habang nanonood kayo, may makikita kayong view product. So dun lang kayo o-order. So ilalagay ko na lang dun yung pinag-orderan natin. So okay, so ito papakita ko sa inyo kung paano siya i-calibrate. Okay mga paps, so ito ang pagsarado nito ay pakanan. So naisagad na natin siya ng sarado. So bibilang tayo ng 2 and 3/8. So ikutin natin siya ng 2 and 3/8. Yan. 1, 2 and 3/8. Yan. So yan yung pagset niya ng 2 and 3/8. So ikakabit na natin to sa ating motor para makita natin kung goods na yung ating set. Tapos pagkakulang tayo sa gas, dito tayo magdadagdag yung gas nya. So ikakabit na natin to. Ito mga paps yung luma natin na carb. So papalitan na natin siya ng bago. So bago natin mapalit yung bagong carb, kailangan natin baklasin itong upuan saka itong kanyang filter. So matagal-tagal na rin nung huli ko itong nabuksan. So ito yung tatanggalin natin, yung gas. So di-disconnect din natin yan para mahugot natin to at maikabit na natin yung bago nating in-order na carb. So babaklasin ko na muna. So ayan mga paps, nabaklas na natin yung old na carb. Ayan yung tatak ng LCB. So ayan siya. So matagal na rin tong carb na to, 2013 pa siya. So ilang taon ko na rin siya na nagamit. So original talaga, stock talaga to ng Yamaha. Pero dahil nga siyempre may katagalan, bumibigay na rin yung mga parts niya. So napalitan ko na rin to dati ng diaphragm niya dito. Tapos yung kanyang baso, napalitan ko na rin yan. So kaya ako nagpalit dati ng baso kasi nga nawala yung hatak niya. So may kinalaman din yung baso niya dito sa ibabaw. So ngayon nag-decide tayo na magpalit ng bagong carb. So yung replacement lang yung gagamitin natin. So itatry natin kasi nga itong old na carb natin, hirap na tayo mag tono. So yung timing niya halos hindi na siya magtugma, saka wala na siyang minor. So pagka binitawan niyo yung throttle, mamamatay na yung motor natin. So wala na siyang minor. So kaya nag-decide na tayong palitan yung carb. So ngayon ikakabit na natin yung bagong carb.
So, yun mga paps. So, naikabit na natin yung bagong carb. Meron siyang naging issue. So, tuturo ko sa inyo mamaya guys yung naging issue ng ating carb. So, dito sa ating Mio Sporty, tinry na natin siyang i-start. So, nagkaroon na siya ng minor. So, dito hindi ko pa naikakabit yung baterya. So, wala siyang push start. So, gagamitan natin siya ng kick. So, papadyakan natin, papaandarin natin. So, yun guys. So, one click siya. Meron na rin siyang minor. So, goods yung minor niya. Hindi siya kagad namamatay. Hindi katulad nung nakaraan na carb natin, namamatay siya. So, dito mga paps, stable na yung kanyang minor. Nagkaroon siya ng minor. So, doon kasi sa ating old na carb, hindi na siya may tono or hindi na maiganyan yung meron siyang minor. Pagka binitawan natin yung throttle, namamatay na yung ating motor. So, kailangan gasan pa bago siya So, nag-decide na tayo magpalit ng carb. So, dito ang naging issue lang natin dun sa bagong carb natin ay yung kanyang pinaka-baso. So, papakita ko sa inyo mamaya yung baso na pinalitan natin. So, dito goods naman. So, meron din siyang batak pagka ginasa natin. Ayun So, meron na siyang hatak. So, doon kasi sa yung baso na ipinalit natin, doon yun galing sa may old natin na carb. So, papakita ko sa inyo. Okay mga paps, so ito yung tinatawag na baso. So, ito yung baso ng carb na na-order natin na bago. So, dito ang naging problem natin. Naikabit nga natin yung bagong carb, pero nawalan siya ng hatak. So, meron na siyang minor, pero nawalan siya ng hatak. So, dito kinuha natin yung baso nitong ating old na carb. Ito yung old natin na carb. So, yung baso na nakalagay dito, yung bagong bili natin yon. So, yun yung ikinabit natin dun sa bago nating carb. So, kasi nga yung bagong bili natin na carburetor, may problema yung kanyang baso. So, kinuha natin yung baso nito, yung old natin. So, dito ang napansin ko lang dun sa bagong baso. So, okay naman siya. Pero yung kanyang spring, yung spring niya kasi, ito, maliit siya. So, hanggang dito lang siya. So, ito, maba na siya kasi binatak ko na. So, kung hindi nyo siya maayos kagad, so, hindi nyo malalaman yung problema. Na dito yung problema niya, yung baso. Kasi, kung may sasalpak nyo lang kagad yung carb na bago, tapos, good na yung minor niya, pero wala siyang hatak. So, i-declare nyo na defective yung carb. Pero dahil nga meron na tayong experience dito sa ating pag-aayos ng carb, so nalaman natin yung problema niya, yung kanyang baso. So ito yung baso niyan. So okay naman siya. So tinesting ko na rin ito, pero nag-decide na akong yung ang ipalit ko yung baso nitong old, kasi nga bagong bili ko rin yon, yung baso na yun. So ganito yung baso. So dito naman pagka sobrang tagal na yung baso nyo, need nyo na talagang palitan. Pero halos kasi halos bago-bago pa yung baso na naikabit ko dito, kasi nga bago ko nag-decide na magpalit ng carb, nagpalit muna ako ng baso. Tapos nagpalit din ako dito yung diaphragm nya. So diaphragm, kasi nga gusto ko nga ma-survive tong ating carb. So pinakuluan ko rin to. Tapos pinalitan ko rin siya ng mga jetting sa loob, mga kung ano-ano doon na parts, pero hindi talaga siya mai-timing. Tapos wala na rin siyang minor, kaya nag-decide na ako na palitan na siya ng bagong carb. So nakakuha naman tayo ng bagong carb. Yun nga yun na ikabit natin, pero nawala naman siya ng hatak.
So dito nalaman natin yung problem niya, yung kanyang baso. So goods na yung ating carb na naikabit. So ito, magagamit pa naman natin to. Pero kung wala kayong extrang baso, pwede nyo naman gamitin yung nakakabit dun sa bagong ano. So ang gagawin nyo lang na remedyo, babaklasin nyo yung ibabaw nung bagong carb. Pag nakuha nyo yung baso, ito na yun, yung baso nya. Pag nakuha nyo, tignan nyo. Tapos itong kanyang needle, meron siyang, dapat naglalaro yan ng ganyan. So goods yan. Goods tong baso na to, pang reserva na lang natin. So ngayon, makikita nyo yung spring nya, maliit. Dito lang. So ang gagawin nyo, babatakin nyo ng ganyang kahaba. Saka nyo ibalik. So magkakaroon na ng hatak yung motor nyo. So dito kasi pinalit ko na lang yung nabili ko, tas ito yung bago, itatabi ko na lang muna para sa susunod na paggawa natin or merong nangangailangan na tropa, may bibigay natin. So ganito lang yung gagawin nyo sa spring. So babaklasin nyo lang tong ibabaw, tapos itong spring nya babanatin nyo ng ganyang kahaba. So ganyan kasi kahaba yung spring nung dito sa old, kaya binanat ko na rin para sigurado na. Ayan. So susukatin ko para meron kayong guide. So ito mga paps, yung sukat ng spring. So banatin nyo lang ng ganyan yung spring ng carb na mabibili nyo para sigurado na magkaroon siya ng hatak. So yun lang mga paps yung naging issue ng bago nating binili na carb. So para sa akin okay na rin kasi nagkaroon na ng minor yung motor natin. So ayun mga paps, sana meron kayo natutunan sa ating konting tutorial. So kung may konti pa kayong katanungan, pwede kayong mag-comment at mag-upload ako ng mga panibagong tutorial tungkol dito sa carb na nabili natin. So yun lang mga paps, at ilalagay ko na lang doon sa video yung link ng ating pinag-orderan para maka-order din kayo ng carb na pamalit sa inyong Mio Sporty. Maraming salamat.